Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny, ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, no, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo dito sa ating channel para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko. Ola update tayo mga ka-Johnny, ola news at mga ola victim community updates po tayo mga ka-Johnny. Ito yung madalas kong gawin. So mga ka-Johnny, bago ako magsimulan sa lahat, no, pasintabi muna at muling magpapasensya po ako, tingin ng tawad dahil di ako sumasagot sa mga comments at sa mga PM nyo ngayon sa akin. Kung meron man ako sasagutin ng mga PM, medyo marerelax yung isip ko kasi stressful na rin po yung isip ko dahil nga sa mga pumapasok ng mga iba-ibang problema ng mga victims mga ka-Johnny. Kailangan ko rin po ng pahinga sa sarili ko mga ka-Johnny. Pasensya na ako, di kayo masasagot ngayon. Kaya nga medyo may nakausap ako kanina, meron daw siya nakausap na rin siya, nagkonsulta rin siya sa psychologist o psychiatrist na kapag wala pala talaga sa kondisyon ng isang tao, hindi maganda yung kalusugan ng tao at may humihingi ng mga advice sa kanya at mga natitrigger din pala talaga, na-adapt talaga or na-absorb ng nagpapayo o na nag-advise yung mga problema na naibibigay naman, naglalabas din ng sama ng loob o ng mga stress nila. Kaya may epekto rin po talaga. Kailangan daw po talaga bago sagutin o magbigay ng konsultasyon o magbigay ng payo sa mga biktima ay kailangan laging peace of mind, tsaka laging kalmado yung isip tayo, lagi nasa kondisyon ba. Dito rin ko na halos ilalinggo ako talagang puyat, kakasagot sa mga reply sa mga humingi ng payo. Pasensya na mga ka-Johnny ha. Hindi naman sa ayaw ko kayong tulungan, kundi kailangan ko lang ding tulungan yung sarili ko dahil nagkakasakit din po ako mga ka-Johnny. Medyo nag-burnout talaga, magkakaroon nga ako ng mga mood swings yung paiba-iba ng mood ko, yung paiba ng ugali ko. Medyo mainit ang ulo, medyo magiging matuwain, pero kinokontrol ko siya hanggat maaari dahil nga ako yung tipo ng tao hindi masyadong emotional. Kasi ako yung tipo ng lagi kong ginagamit muna, mag-iisip muna bago gawin dahil syempre pag emosyon na muna, mawawala ka sa tamang pag-iisip. Pag nakontrol ka ng emosyon, makakagawa ka o makakapagsabi ka hindi maganda sa kapwa. Hanggat maaari iniwasan ko muna dahil nga pasensyahan muna tayo at hingi muna akong tawad sa inyo at di ko kayo ma-advise ngayon. Pakiusap lang mga ka-Johnny. Pero pwede naman kayo mag-comment. Di ko nga lang binabasa at di ko muna tayo re-replyan sa YouTube channel. Baka sakali makasagot ng mga tanong nyo kasi minsan may mga nagkakausap-usap naman sa comment section kung ano yung problema nila doon sa ola na yun mga ka-Johnny. Same experience ba? Nag-share experience naman sila. Pero plano ko nga every weekends na lang muna ako magkakaroon ng question and answer compilation mga ka-Johnny para kung sakaling gusto nyo ng sagot, doon ko na mismo sasagutin yung mga tanong ng week na to. Kunwari ngayong Lunes hanggang Biyernes, sasagot ako ng bawat question at mamimili ako ng masasagutin ko roon na mapapadaan sa aking wall na makikita ko medyo hindi masyadong tinatanong mga ka-Johnny kasi common yung iba tapos babalikan natin yung mga kadalasang tanong at ipapaliwanag natin ulit. So yung mga at pag every Sunday siguro nagsubukan ko mag-live para doon tayo magkausap-usap, no? Every weekdays lang talaga ako hindi mag-entertain kasi nga kailangan ko ng pahinga. Sana makaunawa tayo ng content, maunawaan nyo rin yung sitwasyon. So yung mga ka-Johnny, meron akong ibabalita sa inyo kung kahapon medyo hindi nga maganda yung dahil nga hindi na ipapasa itong Fair Debt Collection Act practices na matagal nang pasa ni Senator Miriam Santiago halos 2007 pa nagsimula at nasundan naman ni Senator Win Gatchalian noong 2019 na lang ko nagsimula na yan iba rin yung resolution tapos ito February lang na 2023 mayroon na naman binago si Senator Win Gatchalian at katulong na yata rito si Senator Joel Villanueva para magkasama na sila sa pagbuo nung batas. Pero ngayon mga ka-Johnny, meron ako i-update sa inyo. Ito ay galing sa PTV News pero Facebook page po nila at nag-upload po sila kanina na ayon sa kanila ay Senator Rapi Tulfo paiimbestigahan ng ilang pang-abusong lending companies. So ayun mga ka-Johnny, mga naghihintay dyan sa mga sumusuporta kay Senator Rapi Tulfo, malamang ay matutuwa kayo at ito ay dahil guys, paiimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo yung mga mapang-abusong lending companies o mga online lending apps. Bali ayon sa Senate PS Resolution o Philippine Senate Resolution number 746 introduced Senator Rapi Tulfo isang resolution na directing the appropriate taas ko na yung salamin ko directing the appropriate Senate committee to
conduct an inquiry in aid of legislation of the rampant unfair debt collection practices of lending companies with the end in view of strengthening measures that protect the consumer's right to privacy, security, and property, mga kadyani. Yan. So, yun. Sisimulan yata yung pa-imbestiga. Pero mas maganda, mga kadyani, kung hindi lang basta imbestiga, kundi maipasa. Dahil matagal na po itong batas na ito. Kasi parang alam ko sa pagpasa ng batas, kailangan din ng mga co-author para ma-compile at mabuo ng husto. Sana wag nang pending pa katulad mga nakaraan na nagkaroon ng mga cancellations siguro dahil inuuna nga yung mga viral, mga nakunang mga mas pinag-uusapan on social media. Pero mga kadyani, patuloy pa rin naman kasi ang paglaganap ng OLA lending harassments. Medyo tahimik lang yun dahil hindi masyado na may mainstream media kaya hindi na pag-uusapan. Pero sa OLA victims community, mga kadyani, kaliwat kanan ang harassment at kaliwat kanan pa rin ang mga pagpo-post, kaliwat kanan pa rin yung mga pagbabanta at yung mga problema na binibigay sa mga victims. Yung mga victims hindi sa mga pa-victims, mga kadyani. So yun, mga kadyani, i-update ko lang kayo about sa pangyayaring ito ngayon sa balita na yan. I-update ko lang yan dahil alam ko maraming matutuwa sa OLA victims community, pero syempre kailangan mas maganda imaipasa yung batas at hindi lang basta natin maririnig na pinag-uusapan lang o iimbestigahan lamang. Mas maganda maibigay yung batas na yan at mabigyan ng tibay at pangil, mga kadyani. So yun, mga kadyani, in-update ko lang. May sasabihin pa ba ako? Parang may nakalimutan ako. Sign of aging nga naman, mga kadyani. So yun, sige, susunod na lang basta, mga kadyani. Itong inyong lingkod, kadyani ng Janitor TV, at ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang wala.